po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Pilipinas. Ang bilis ng araw. Oh yeah, araw po na. Oh yeah. Yes. Araw po ng Lunes. Excited yung ating Wednesday. Wednesday po, August tuloy. January 20. January 20. Ito po ang isa pang makasaysayang araw po dito sa Amerika. Ang ating ika-46 na presidente ng Amerika po. At ang si ating Robert, po, is it Robert ba? Robert Biden? Joseph. Yeah. Joseph. Siya. Kasi Joseph kasi Biden. Hindi ko kasi siya binoto kaya hindi ko kabisa. Siyempre, no? Nasaksihan po ng buong mundo ang ating bagong Pangulo ng Amerika. And we pray, siyempre, pag-pray natin, we hope na maraming pagbabago, yes, na especially sa pandemic ngayon, na maraming nawalan ng trabaho at mga nawalan ng tirahan, nawalan ng anong tawag ito? Kabuhayan, di ba? Maraming business yan, na nawala. Nawalan ng trabaho kami yun. Yan. So, inaasahan po natin na maire-recover po ng ating bagong Pangulo yan. At siyempre, most especially sa economy, no? Pag-pray po natin. Alam po ninyo, maraming pong hindi may gusto kay Biden, marami ding may gusto din sa kanya. So, nangyari ang nangyari dahil ito ay kalooban ng Panginoon. So, mayroong purpose ang Panginoon dyan kung bakit siya ang nauupo dyan. Ayan. Pero bago lahat, syempre, babatiin natin yung ating mga listeners ngayong umaga. Welcome po sa iRadio. Yes. Bilis ng araw, Wednesday na. I know. To LA. 2 weeks na lang ba? Tapos na. Pasko na. February. Ilan tulog na lang. Pasko na naman kagad. I know. Ayun. Okay, bati-bati na tayo dyan. Syempre. Andiyan mga music. Gusto ko yung Yes. Okay, yung pisanan natin ang ating roll call sa umagang ito. Good morning, Tupis. Ito, ganadong-ganada. Hindi pa ako kumakain eh. Tumira na naman ang tsokolate ito, kaya hyper na hyper to. Ayan, Ayan, see? Hello Wala. kay Rejoice Orfilia. Hello, Rejoice. Maranata, Joy Cristobal. Yeah. Yes, ito mga, di ba ganun ang beautiful? Yan. Joy Ignacio, mapagpahalang araw sa'yo. Ang ating kachongki, si Nor Valdovino. Nilagpasan mo si Tess. Andi, Tess kasi, Sales Lasa. baba. Ayun nga, bababayan. Oo. Ano, ganun lang? Ayan na ako tamang daliri ko. At andito pa lang ako. Ayun si Tess Nor Valdovino para Cristobal. Ito sinusunod ko. Ito, Tess Salak. Ako nagbabasa. Okay? Bala. And of course, si Bing Pascual. Ulitin mo pa uli. Bing Pascual. Bing Pascual. Kailangan ulit-ulitin. Ay. Baka mapatulpo tayo. Mahirap na. Si Tess Salas Lasak. Ayan, nabanggit na natin si Maranata. Jeremiah Valdez. Hey, sup, Jeremiah? Hello, Jeremiah. And of course, Liza Villarosa. Yan. Inday Glaze. Lina Flor Salas. Lina Flor. Andyan din ang iyong pinsan na si Bong Viola. Kuya Bong, hello. Kumusta hello. na dyan? Good morning to Jan. And of course, from Arcadia, David Valderrama. Alam mo si Kuya Bong dati yan sa Santa Mesa. Oh. Mas sila sa akin, seniority sa akin yung mga yan. Okay. Kasabayan niya si Kuya Sammy. Oh. Maliit pa kami noon. Nagkahiwa-hiwalay na kami. Punta na ako ng Amerika. Siyempre. Okay. Nasa Novaliches na sila. Si Ate Marisa, kamusta dyan? Ate Marisa, Hello, welcome sa good iRadio. morning, Nanonood kayo ngayon. Ate Tess. Yan. Okay, nandiyan din si Pastor Sunny. Hello, Pastor. Ilang minuto na lang, doon naman siya sa
Today's Wednesday. Oh, Wednesday Kung may chance po kayo, pwede kayo Yes. lumipat. Midweek service po ngayon. Midweek service. At tandaan po ninyo, meron po tayong Bible Trivia again. Back ulit tayo, no? Pero by next week pa. Next week. Next week yan. January 17, panoorin nyo na. So yung January 17, panoodin ninyo at nang sa ganon ay may mga questions dyan. Ayan na naman binibigyan ko na kayo ng tip. Of course, andyan din ang iyong kachongki na si Alvin Conferito. Senator Alvin Conferito, papalit Senator po na ba? susunod ng ano yan sa White House. Kasi nag-resign na si Tamara. Siya na papalit ngayon. Okay. Hello din kay ang ating pastor mamaya to share the words. Yes. Pastor Friends Cristobal Bo. Hello, Pastor Friends. And then shout out kay Claudette Bisonia. Yes. Birthday niya daw ngayon, kaibigan ni Aba. North Baldovino. Happy birthday. Ayan, may bago tayo si Jusil Reblora Nunez. Ayan, hello Jusil. And then nandito siya isang araw. Giselle Reblora Nunez. Andiyan din si Erica Ga Kabukin. Yeah. And of course, Miss Faye Cabrera. Hello dyan sa Langit Street. And Dulce Solis. Dulce Amor. And of course, Darwin Manalad Ibay. I think he's a pastor. I don't know. Sino na naman? Baka mamaya. Kaya nga, correct me. Baka 3 years old pa lang yan, katulad ng isa. And ito yun, si Moises Aaron Cristobal. Ayan. Hello din kay Blin Sales. Hello. Ayan. And of course, ang mother ng mga Cristobal ng mga dalaginding, si Nanay Filipinas Salva. Nanay Pilipinas. Ayan. And of course, si Rose Cristobal. Ayan, Si day. Rose, si Osang. Happy day. Rosana pala yun. And of course, from Binmale, Pangasinan, Primo Bravo de los Santos. Hello sa mga taga-Pangasinan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakalimutan ko na naman ng magandang umaga. Masantos. Masantos si Agil, kayo. Wala. Trying hard na Eto na. Eto bago dito, si Romnick. Romnick. Romy Sarmienta? Romnick Joshua Emradura. Bago yan. Romnick Joshua Emradura. Ayan, good evening. Good morning dyan. Of course, Rejoice. Umuulan ba doon sa kanila ngayon? I don't know. Umuulan yan. Andyan Dito. din si Rejoice Orfilia. Ayan, Marisa Maralit del Rosario. Shout out kay Parks Elizabeth Baldovino. Kilala mo si Elizabeth? Kilala mo si Elizabeth? Sino? Baldovino. Kilala ko yun. Oo, sexy yun, sexy. Ka-breast friend niya to, breast friend. Elizabeth Baldovino? Yan yung Elizabeth. nakabistida, di ba? Yung dating Charis Pempenko yun, di ba? Hello kay Mami. Mami Karing Pasko. Sa aking mamsi, Karing Pasko ng Hello, Golden Girls Mami. Hollywood. Good evening po. Ay. Of course, nanyan din si Pastor Norman Lawrence Kuanang from Yes. General Luna. Of course, si Roldan Jr. Magandang umaga din sa inyo dyan. And Pastora Mary Grace Velasco Bo. Ayan. Oo. Next week, Pastora, pwede ka ba mag-share dyan? Okay. Andyan din si Banji Nocon from BIR, Quezon City. Yan yung main office sa Quezon City po yan. Region Yan. 4. Main office Quezon City sa nga. main Hindi 4B office. kasi ang Region 4B sa Delta, Quezon City. Okay, andyan din si Tina Tabernilla. Hello, Tina! Pag nandiyan si Tina Tabernilla, Nandyan din si andyan si Rod. Rod FT. Eto, may gigrit tayong mahaba-haba. Happy greetings! Pakibati sila Valentino Lacanlale, Sherna Hamza G, Rika May, Joshua Gonzalez, Ira Joyce David, Vicky Gloria 14, Isay Pito, L.A. Saito, Nicole Angeles, Alfonso Colocado, and Edwin Ortega from BIR. Ayan, mga Ayan. ano ito?
disipulo ni San Mateo. Saint Matthew. Mga tax collector. And then si Ate Tina Cristina De Castro from Alberta, Canada. Yan, mga Canada. Ayan. Dami natin suki rito. Oh, Hawaii, syempre. Canada. Yes. Andiyan din. Sa ano din, sa UK. Meron din tayo sa UK. Tayo sa Switzerland. Wow! Ayan. Alam mo, nakaka-impress. Praise God, ano? Lumalawak na po ang ating Amen, nasasakupan amen. ngayon. At Yes. naipapahayag po natin ang salita ng ating Panginoon. Yun ang ating Yes. talagang gusto mangyari. Global po tayo. Na marinig nila yung isang Filipino station dito na nag-share po ng salita ng Panginoon. Amen. Actually, marami namang gumagawa. Pero iba naman yung version natin kasi. Yes, yes. We entertain at the same time we worship God together, Amen. diba? Okay, yes. Batiin natin si Bill Alia Maria. Bill, Ayan. nasa klase pa ata. Ay, di mamaya yan, Ah. ano na yan. Leonardo Arenas, ayan. Si Rose Cristobal watching with her 2 kids, si Rolando, Roldan, and Rio. Rose Cristobal. Ayan, Yes. si LA Psycho. Ayan, may request siya, Castilyong Buhangin, taga ano to? Taga BIR. Oh, Ayan, sabi naman ni Vanji, solid, ready po kami. ay salamat po. Yes. Ang tabayanan po ninyo, yung mga inyong mga t-shirt. Ayan ka na naman. Oo, basta lumanding muna yung isa riyan sa... Oo, hindi pa nga lumalanding. Hindi pa lumalanding yung ano eh, yung una namin pinadala eh. Pag Yes. na-confirm namin ito na lumanding na, then yung second batch naman, parang nagpasabog ka ng bomba doon o missile doon sa kabilang ano. Pag pumutok na yun, tsaka mo na isusunod yung pangalawa. Diba? Ganun Para ba make yun? sure na na hindi na sayang yung pinadala mo. Okay. Eh, hintayin po lang nito, hihingin po namin yung mga sizes ninyo at saka yung mga address ninyo para makarating sa inyo yung mga ipapadala po namin. Yes, hello to Eka Andres Velasco. Echo. Sabing ganon, si Marisa Maralip del Rosario, Pogi po yan ngayon, grabe. Sinong Pogi? Ayan, hindi ikaw. Hindi ako, Ayan. akala ko ako tinatawag eh. Hello to John Lloyd Mortel. Ayan. Sabi ni Ate Tina, the more you share the word, the more you share the love. Kaya dumadami listeners. Salamat po rin ang Panginoon. Yan. Purihin ang Praise God Panginoon. talaga. Praise God for that. Alright. Meron lang akong pati daw yung mga anak ni Alian. Nakikinood na rin. Aba, mga chikiting. 3 chikiting niya. Oh, ilan ang Ay, chikiting niya? Tatlo. Tatlo? 3 chikiting. Oh, wow. Nakakatuwa. Hello. Ang babata pa nila, may mga Ay. mga babies na sila. Oh, para pag nagsila kayo mga Oo, bata. para lang sila magkakapatid. Para lang sila magkakapatid. Ganon, yan. Sabi ni Alvin, ako yata yung Pogi daw. Ganon. Okay. Totoo yan. Ayan. Natanggap na ba nila yung kanilang mga Hindi, blessing? kasi ganito nangyari. Yung mga nanalo po ng na-play po natin at saka yung siyempre yung mga consolation prizes. Pinadala na po ng ating accounting department. Hindi pa nga, eto nga, i-update ko sila. Tumawag kasi ako kanina sa Remitly Okay. kasi hindi pa na babawas sa aking account. So, sabi nila okay na daw. But still, I think kay Rejoice ay nag-text na ang Remitly. So, just try it. Kasi wala pang hindi ako ini-email eh. Hindi ako ini-text eh. But anyway, the rest, I will do it tomorrow kasi sinabi ko sa kanila, I still have to send more remittances. Sabi ko gano'n. Okay na ba? Na ano na ba ako? Cleared na ba ako? Hindi sindikato ang labas ko Okay na daw. So, I'll try it again tomorrow. Just bear with me. Nagkaroon lang kasi talaga ng problema the other day. Okay po, but kapag padala ako ng 2, pero dun sa 2 yun, yung una kay Rejoice, 4 sila doon. Yan, si Rizalito yan. Baka sino? Rizalito. Sino Rizalito? Si Caris. Diba? Lisa, nalilito ako sa dami nila kasi. Hello to Farrell Cristobal. Also, good evening everyone. Yes. Alright. Whew. Nakaka-induct yung mga music natin ngayon. Ayan, sige.
Kaya lang makikita nila yung pajama ko. Order nga na isang platitong mani. Ay, itong ka-table kong ito, malakas pong umorder ng drinks. Lakas mamulutan. Alright. Puro order naman. Di naman nagbabayad. Ha? Hinihipo ka naman ng ganyan Ay, pagka ganito ka-table ninyo, mamumulubi. Hipo ka naman Mamumulubi Hindi naman kayo. ako malakas uminom. Eto lang isang ganito lang. Sob na ako. Sabi ni Alvin, lahat ng nakakuha ng t-shirt ng iRadio, kung pwede magpa-picture at itag sa iRadio para makita natin kung gaano na kadami ang pamilya natin sa iRadio. Ayan o, narinig po ninyo ha. Panawagan po ni Alvin yan. Alvin Conferido, yung mga nakatanggap po. O Wala yung, pa nga, hindi pa nga. yung mga makakatanggap pa lang ng iRadio t-shirt, magpa-picture po kayo, no? At itag po ninyo, padala po na ninyo dito sa iRadio at gagawin po natin, i-collage po natin yan dito. At doon din naman in the future, doon sa mga bago natin padadalan uli, is second batch, pag nakatanggap kayo, ganun din po gagawin nyo. Pa-picture kayo, suot yung t-shirt, ganun, tapos may katabi kayong mga sexy asawa. Ayun, buti Sexy naman. mga jowa ninyo. Ayan. Siyempre. At ipadala nyo sa iRadio ang pinakamagandang kuha. Ayan ka na naman. Sila ang pinakamaganda. Lahat sila maganda. Oo. Aha. Sabi ni Tina, sana all. Jutay-jutay lang, day. Oo. Kasi mahina ang kalaban, malalayo. Pagka Yeah. malapit lang sana ang Pilipinas, naku, Diyos ko day. Aha. Panay hagis mo lang ng ganun. Ito, sige. Ayan, sige. Salo. Parang Mexico lang, Dali mo lang sa boundary doon. Doon sa borderline. Okay, bati natin si Tita Connie Clemente. Tita Connie Clemente. Hello, Tita. And of course, si Marila Rias Rojas. Good evening, good morning po kung saan man kayo dyan. And of course, si Arthur Sales. Manong Arthur! Alright, ganda. Yes, parang sa'yo na tayo dito. Ha? Wag! Kahit nakaupo lang. Wag nga! Ganyan lang. $100. Bayaran mo muna ako. Kasi sa'yo muna. Si Caris, may nagsasend ng message. Caris, sabi niya, looking forward din kami Apo. sa t-shirt. Of course, lahat po yan. Konti-konti lang po dahil mahina ang kalaban. Kasi madugo dito yung shipping at saka yung... Saka pag-aantay matagal. Pero, gaya po sabi namin, basta nag-promise kami, tinutupad po namin yan. Yes. Ayan. Yun, mapupurbahan ng mga tagalangit yan. Pag pinangako namin, medyo matagal, pero dumarating naman, nangyayari naman. Yes. Kesa sa wala, I think malapit na yung on the way na from Taiwan to the Philippines. Baka andyan na lang yan. Update. Hindi lang na-update yung kanilang Bali yung napadala namin website. is 13. Yan. Kasi isang lugar lang sila. Yan, ganun sana. Para mas okay. But anyway, don't worry po. Lahat, hopefully lahat. Yeah. Kasi siyempre, ang balak nga namin, meron kaming kukontakin sa Pinas. At doon na magpapagawa. Kasi Ayun, imported siya. Pag dito Mas pinagawa mabilis, kasi, ang mahal ng isa, at least umaabot ng may kakausapin kami. mga $15 ang isa. $15 each. May kakausapin kami. Kaya, Hopefully, dyan nga. Tapos, syempre, padala na lang namin yung money. Kaya maghahanap tayo ng contact sa Pilipinas. Doon natin papa-imprenta na lang yung mga t-shirt at saka mga jacket. Sabi ni Tina yung kasi nasa Quezon sila. Yung kanila daw, sana maisabay na lang sa mga Ignacio. Why not? Ang mga Ignacio is isang lugar lang. Kahit na malalayo sila, basta isang Ignacio lang. At the same time, ang Cristobal is lahat sa General Luna. Yes. Tsaka, yan po talagang plano namin. Jacket, t-shirt, tsaka yung face mask. Kasi ang pandemic po, kahit na paunti-unti nang nawawala yan, hanggang 2 years po bago talaga totally subside, ma-clear lahat yung itong virus na ito. So, pwede pang gamitin yung face mask sa loob pa ng 2 taon.
Kaya may business na face mask dyan, hanggang 2 taon pa sila mamamayagpag. Yeah. We'll see how. Alright? Okay, hello. Mapagpalang araw sa iyo, Rocky Horfilia. Rocky. Good morning dyan. Good evening sa Turkey. Ay, good evening here in USA. Ayan. Woohoo! Parang gusto ko sabihin. Katawan. Paano ngayon yan? Wala na tayong ngayon. Naubos na. Pinadala ko na po lahat kay Doc SP yung mga tapos na. entries lahat ninyo. So, gaya ng dati, masarap naman ang buhay nila, no? Yung mga ating candidate, mga contestant. Sumweldo na sila ngayon. Napadala na kasi yung kanilang parang sumweldo na, no? Tapos, tomorrow, I'll try. Tapos mayroon naman naghihintay uli na panibago. Galing naman. Para talo pa tayo. Buti pa sila sumusweldo. Kami wala po kaming sweldo. Totoo po yan. Dito kami sa iRadio, wala. Nga po kami rito. Pero siyempre, bahala na si Lord sa amin dyan. Yun na lang hinihintay na. Hindi, tsaka alam mo talagang grateful na rin tayo dahil tayo kahit paano ganito tayo natin sa kanila, talaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas, talaga naintindihan namin dahil galing din po kami dyan. Of course. Kaya ramdam namin kayo na siyempre yung kahirapan ng buhay dyan, lalo ganitong pandemic, yun, maraming walang trabaho. Yeah, talagang napakahirap ng sitwasyon dyan. Okay, at saka sa Pilipinas, pero kahit ganitong may pandemic, ano sila doon yung parang wala nga daw pandemic kasi nakakalabasan nila. Parang normal din sa kanila. Pupunta sila sa mall, may kainan dito, hindi, puro to go. Like, okay, mag-take out kami, ganun lagi, hindi kami makakaisa. Alam po ninyo, parang sitwasyon dito, parang gera, no? Ang shopping mall po, yung malalaking shopping mall, walang katao-tao. Makita po niyo yung dating parking area na malalaki. Pwede kayo mag-tennis sa parking lot. Pwede kayo maghabulan doon. Naku, dati pag nagtaguan kayo sa parking lot, di mo makikita sa dami ng sasakyan nakaparada. Ngayon, kahit saan ka magtago, makikita ka ngayon. Eto may sabi si Mark Al Cristobal Alejandro. Second day of watching. Na-recruit lang po ako ng aking mama na si Lorna Alejandro. Thanks to her, praise the Lord, may nagbago bigla sa routine ko everyday. Thanks, iRadio. Thanks. Praise God. Praise God. Kami po ay medium lang. Maraming salamat. Tagahatid lang po kami. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Messenger lang sana napapasaya namin kayo. Yung kulitan namin dito. Konting kulitan. Konting minsan may bubugan. Yeah. At kung ano-ano pa. Ganoon naman tayo dito, dapat lagi masaya diba? Ano gagawin natin? Mga TV station, ano mapapanood mo sa mga TV sa local dyan? Wala na Itbulaga, yung lang sila, yung tawag dito? Ayaw mo panoorin. Huwag kang judgmental. Huwag kang judgmental. Kay Rapi Tulfo, ano maririnig mo? Puro mga asa-asawang kabit-kabit na magugulong buhay. Tapos, doon naman sa kay Willie naman, naka-ano pa rin sila. Naka-quarantine pa rin sila. Wala pa rin yung studio, yung maraming audience niya. Yung sabi mo. Yung showtime naman, ganun din. Wala na tayong so, hindi masyado. Kung kami, alam niyo kung saan kami nanonood na YouTube. Wala lang. YouTube lang kami kay Rock It Tufo. Yeah. Ipatufo mo yung mga nag-aawa. Nakakasawa na rin kasi panay yun na lang ang lumalabas ayos lang yun. I-enjoy ako dun. Mga hiwa-hiwalay. Mga kabit-kabit. Hindi mo nahuhuli. Sabi niya, Rose, suko na po, wala na Sakto po. Sakto. Layo kasi. Sakto, wala na daw siyang budget. Naku, kawawa naman. Ay, naku. Kaya sali kayo ng sali. Kaso, second batch po. Yung mga ating first batch, hindi na muna kayo makaka-join. Kasi
We'll see kung anong sasabihin ni Doc SB. Yun nga ako nalulungkot doon eh. Ako sabi ko, yung mga ano natin, sila lang dito lang umaasa eh. Hindi, pero yung susunod na we'll see kung anong hopefully, kasi marami tayong bago, kaya yung mga bago dyan, pagsabayanan nyo, yung mga susunod na songs. Ayan. So, hi to Christina Tolentino Reynoso. Good evening. Hello. Nagugutom na naman yung lolo nyo. Mamaya mag-smoothies na lang ako. Yan ang dinner ko. Avocado. Smoothies tayo na. Ha? Avocado. Smoothies. Avocado? Yes, siyempre. Lagyan mo ng bilog-bilog. Wala akong boba. Walang boba? Oo. Ayan. Hello, Glenda May. Glenda May. Ang tawag nila boba sa Pinas ay pearl. Pearl. Yan. Parang si China Pearl. China Pereira yun. Pearl. Alright. Nakakamiss naman yung mga ano kaya? Patutugin mo kaya yung mga kanta nila. Hindi. Tapos na eh. Oh. Tapos na. Alright. Tulala na naman. Ano naman? Mag-ano ka ng mga song, tapos pasayawin naman natin sila ngayon. Sino pa sasayawin mo? Hindi, sila sasayaw. Gusto ko yung kay Hipon. Namimiss ko kay Hipon. Tagal na natin din at papatugtog. Yeah. At saka, eto may request si LA Psycho from BIR. O yan, ganun na lang tayo ngayon. Chill muna tayo ngayon. Chill. Malay nyo, biglang sumulpot si Doc SP mamay. Alam mo, parang kabuti po yan. Biglang a-appear na naman po ang lola ninyo. Yeah. This time, makikita natin siya sa video ngayon. Tignan natin kung anong ginagawa niya sa loob ng kwarto. Makikita na natin. Makita natin yung mga aso niya. Pusa pala. Yung aso't pusa. Yung mga kanyang aso't pusa. mga border niya. Yeah. Hello kay Kirikiray. Ayan. At saka kay Gingging. Ano mo pangalan? Teresa Choi. And of course to Jose. Shout out sa sweetheart ni Caris Cristobal na si Gingging, Lorna Alejandro. Galing, ganda ng binti niya, ng legs niyan. Parang pamatpat ng dalag. Gagi. Sexy yan si Gingging. Di ba ganun, pamatpat ng dalag. Sarap pang papat. Sorry, ngumunguya ako kasi yung acid ko po. Acid. Anyway, station ID muna tayo. Ayan. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Oras po natin, meron tayong 33 minutes past 7. Ito po ay Pacific Standard Time at kami po ay live na nagbo-broadcast po dito sa City of Bellflower, Los Angeles, California. Ayan. Alright, request time. Kung may mga request po kayo, sige na. Coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit Of the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm family. Coconut tree, you can build a big house for the family. All you need is to find a coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruit tree. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit Of the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm family.
kitchen floor. If you save some of it, you can build that door. Now, the coconut trunk, do not throw this junk. If you save some of it, we'll have a second floor. The coconut wood is very good. It can stand 20 years if you pray it would. Now, the coconut root, to tell you the truth, you can throw it or use it as firewood. The coconut leaves could shade it is for the roof, for the walls, up against the eaves. Now, the coconut fruit, say my relatives, make good cannonballs up against the eaves. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit Of the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm family. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit It's the cocoa fruit of the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm family. It's the cocoa fruit It's the cocoa fruit of the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm family. It's the cocoa fruit It's the cocoa fruit of the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm family. Ole! 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 Diba? It's the cocoa fruit. Smoky Mountain, the coconut nut. Paborito ng mga pamangkin ko rin yan. Ayan. Yung mga taga Canada. Yan. Yan. Yes. Yan. Hello kay Cathy Raimundo. Shout out sa mga Salas and Benedicto clans. Ayan. And of course, to LV Sales Abad. Elvis Salas Abad. And to Mami Ludette Ignacio. And to my sister, Sora Zaida Ruiz Agustin from San Jose del Monte, Bulacan, Philippines. Talaga, ha? Siyempre. Pilipinas kung mahal. Lodette. Yan. Andiyan din si Lodette Ignacio. Oh yeah, binati ko si Mami Lodette. Nanay. Si Mami Lodette hindi nag-join ng contest for ilang songs yun? 3. Ay, kasi... Isang beses lang siyang sumali. Ang ganda-ganda naman ng boses niya. Oho. Ay, sabi nung isa? Sabi ni Rejoice, ang sarap daw ng dance ng 1-year-old baby niya sa song niyo. Hello kay Matthew Edgar. Hello, Bunso. Kumusta ka? Hello, Matthew. Hi. Lola Karim here. Lola, Lola. Ganda-ganda, Lola. 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 Lola, Lolo. Ito si Lolo, oh. Lolo Mon. Ayan, bibigyan ka ng pamasko niyan. Ayan. Tingnan natin ng iPad. iPad. Nanunood. Ay, dapat wholesome tayo. May baby pala nanunood. Ikaw dyan eh. Wholesome naman ako ah. Pagka nakatira ka na naman na sumasayaw pinagbabawal lang na ako eh. kinakain mo. Ang Ayan. sarap. Yung Ferrero collection, yung 3 klase ng ano. Pinagbabawal po kumain ng 3 tsokolate. klase ng tsokolate. Yung, ko sa'yo. yung white chocolate. Ewan ko sa'yo. Yung dark chocolate, saka yung regular. Bot sa langaw. Yan, ang sarap. Charap-charap. Nakuha ko lang to sa church. Ayuda to, ayuda. Yeah. Sumusobra ka na, tinatamaan ako. Kasi bawal naman kumain ng ano, ng Ay, matamis. Kasi ito yung pagka nakakaano ng unang-una problema niyan, number 1, nagiging hyper. Pag naging hyper, ako ang kinukulit. Oh. Number 2, delikado doon sa kanyang hyper acidity niya. Oh, meron siyang ano ganyan, GERD. GERD. Tamo, tapos tigas ng ulo. Ay, ano ko, nakalimutan ko. Oh, ano na naman? Si Lala Carmina. Sabi niya, good morning, Mon and Karim. Praying for God's safety and protection be upon you always. Oh, thank you. Thank you, Lala. And of course, to Ate Leia Zunyo, ang aking kaibigan from Narcotics. Ayan po sila. The coconut nut is a giant nut. Next 2 weeks, Valentine's Day na. Oo, magkakanta tayo, sweetie, ha? Ha? Oo,
Pinangako natin yan sa kanila. May sinabi ba ako? Ay, nag-usap tayo nun. Ganon? Oo. Kailangan to pa rin ko ba yun? Natural. Pag hindi mo tinupad. Ganon? Nakikita mo to? Oo. Nakikita mo? Hindi. Hirap ng buhay ko talaga. Oo, hirap ng buhay ko talaga. Diyos Kasi ko. gusto mo kakanta eh. Gusto mo, I confirm natin si Romnick. Confirm. Ayan. Oops, nawala siya. Ayun. Ayan, si Reyes Rochelle. Hello. Hello, Rochelle. Welcome. Si Ting. Ayan. Ayan, sabi ni Ludette, nahiya po ako sumali kasi po dami nila. Oh. Next po, pagkaya ng key, baba lang po kasi boses ko. Hindi, ano ba yung kinanta nun ni Mami Ludette? Yung LDR ba yun? Ano? Hindi ko matandaan. Ay, hindi yata eh. Hindi ko na matandaan. Basta pangarap ka? Parang ganon. Maganda yun. Oo. Yung sabi niya na siya, na nakarelate siya dun sa kanta. Pinapangarap ka, something like that. Maganda yun. Si Cathy Raimundo sabi pa, shout po kay Mama Beth Uwandasan. Sa Greece. Nasa Greece? Nasa Greece. Hello! Hola! Ay, wala naman salita doon. Mama Beth. Hello, Mama Beth Uwandasan. Yan. Aha. Mama Beth. Nasa Greece siya. Nasa Greece siya. Ganda dun. Papunta ka na. Parang, Papunta ka na. sa YouTube. Hello, Tito daw, sabi ni Reyes Rochelle. Hi, Rochelle, kumusta? Unang Pasko, yung kinanta ni Unang Pasko, nawala ka sa tabi ko. Yun ba yun? Oh, no! Kalimutan ko na. Ang dami ng kanta kasi. Ayan. Next time, dance contest naman daw. Ay, panalo na ako niyan. Dito pa lang, magda-dance na ako. Naku, wag na yun, dance contest. Mahirap. Paano mo gagawin yun? Wala naman tayong entablado rito. Hindi nga, ipapadala nila. Ganun? Oo. Tignan natin. Titignan natin. Yeah. Hindi ko alam ipapadala nila. Hindi ko alam paano sistema nun. Oo, titignan natin. Yan, hindi naman kami dancer. Unang-una kasi yung problema natin dun, yung mga music. Yung naka-restrict yung mga di Tagalog. Copyright protected yung mga kanta ni Gary Valenciano. Ganun? Yeah. Hot town na. Ayan. Ayan, marami tayong... Sana natanggap na nila nakatanggap na ba ng kanilang mga blessings? Kasasabi lang. Hindi, sabi mo yung iba. Hindi, wala pa. Kasi nga, hindi pa nakapending pa sa aking account eh. I don't know, pero sabi ni Rejoice, Rejoice or si Maranata, nag-text na daw sa kanila Remitly. So, okay na. At saka tumawag ako kanina, okay na daw. But, it seems like, hindi pa nadideduct sa account ko. Hindi pa nila kinukuha. Kunin nyo na. Para bukas, magpapadala na naman ako. Sige. Ayan. Sarap naman ng buhay nila. No? Na lang, yung sumusweldo. Yes. Talo pa tayo. No? Biro mo, isang kanta lang, magkano yun? Palagay mo consolation. 25. $25. Not bad. Magkano yun? Mahigit 1,000. Depende sa palit. Tapos the next, na naman, the second week naman, gano'n na naman ulit. Palagay mo gano'n, $50. Not bad. $50 o mga $2,000, mga $2,200 ka muna lang. Wow. Natanggap na ba ni Rejoice? Kita mo, galing. Good. Very good. Naman. Ayan. Sabi sa'yo, delay yung hindi, yung sa bank account ko. Information sa sa online mabagal. Ganun yun. Ganun? Pero yung kumukuha mabilis, nagre-remit. Okay, bukas magpapadala ko. Andito yung aking listahan. Galing. Good job. Yes. Nakuha nyo na agad yung blessing ninyo. Nandito na yung listahan ko kasi. Kasi po, nagtataka yung Remitly. Bakit daw pa na yung padala nito ng remittance? Ano ba kayo, mga drug lord ba kayo? Sabi. Hindi naman. Sabi niya, hindi kami drug lord, mga kami, sa iRadio kami, nagpapadala kami ng mga
ang tawag dito, mga prizes nila, mga premium nila yan. Meron kami mga pa-contest. Iniimbestigahan po ang lola ninyo. And then, investigahan kung ano lang, kilala mo ba ito? Listener namin yan. Kilala mo si Yeah. basta nagbanggit siya ng mga pangalan. Si Norval Dubino, kilala mo ba yun? Elizabeth. Hindi ko kilala yun. Buti lang natandaan ko pangalan niya. Kilala mo si Elizabeth? Sino Elizabeth? Ay, kilala Baldovino. ko yan. Ano yan? Listener. Yung Basta yung puro nakabistida. Yun mismo. Puro listener. Yan. Pagka marinig tayo, sabi, kayo naman, binubroadcast naman din yung aking outfit. Pero ganun po nangyari, kaya medyo nag-alala kami dahil baka na-hold yung pinadala po nito. So, pwede ko i-cancel yun. Ta-cancel ko. It's good naman na na-receive. Huwag mo na i-cancel. Hayaan mo na. Pero na-receive na nila. Oh. Kaya lang hindi ko alam bakit hindi pa nag-ano dun sa account ko. So, ito, hintayin natin kapag si Doc SP naman ay in-approve niya na sinabi niya, ito si ganito, ganon. Mga ano ito. Ito yung aking napili. And the rest, automatic consolation na lang yun. So, pero hindi ko kaagad mapapadala yun. Win-win pa rin po tayo. Walang talo. Lahat panalo. Yes, lahat diba? dito panalo. Yes, yun ang maganda doon eh. Thank you kay Doc SP. Alam po ninyo, malaking na itutulong ni Doc SP. Kami po ay, gaya sabi namin, nasa messenger lang po kami. Tagahatid lang po kami at sa kanya po lahat ng galing yung mga papremyo ipinapadala sa inyo. Galing kay Lord, sabi. Yan. At alam po ninyo si Doc SP, ganyan lang po talaga siya. Ang pamilya niya, yung kanyang mga alagang aso tsaka pusa. Yun lang. Masaya na siya sa ganun. At saka gustong-gusto niya nakakatulong sa kapwa. Yes. Kaya ganyan ang kanyang puso sa ating mga kababayan, especially sa mga kababayan. Kasi sabi niya, wag na yung mga nasa Saudi, malaki kinikita niyan eh. Okay, fine. Yung sa mga Amerika, wag na natin isali. Puro na sa Pilipinas na lang kasi mas mahirap ang buhay nga naman doon. Sige, fine. Ikaw ang bahala, ikaw ay sponsor eh. Kaya kami naman din, ganun din kay Pastor Sunny, di ba? Yung yung Bible trivia. So additional din po yan. Bira nyo, saan ka nakakita? Ang blessing po dito sa ating program, talagang umuulan. Basta ang gusto lang po natin ay pahayag yung salita ng Panginoon. Manood lang po kayo ng mga pinopost ng Cobinas for Christ. Yan, ongoing ngayon. Yan, katulad ngayon. Ang kanilang, kung gusto niyo manood, yan. Yan. Yun lang gusto niya yun ang purpose ni Pastor Sunny. Kami rin po, wala po kaming rito na anong tawag dito, kinikita dito sa iRadio. Hindi gaya ng mga ibang vlogging na syempre mga malalaki na yun eh. Kami po talagang basta maipahatid lang namin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Masaya na kami noon. That's it. We just nagawa namin yung pinag-uutos ng Panginoon na spread the good news. Ayan, pati natin si Maranatha Joy. Sabi, ganun, hindi, kanina pa sila. Sabi niya, ganun din po sa inyo na naging way na may ang layo ng mata ko. Saan ka ba? Sa baba, ayan. Naging way ganun po. din po sa inyo na nagiging way po. May the Lord bless you pa more. Okay, hello kay Dan Gabayno Ignacio. Hello, Dan. Hello po, ako po si Marix. Ano ba? Iba uli ang pangalan niya. Ba't ganun? Iba-iba. Marix si Clarissa yun, di ba? Hello kay Natalie Ruiz, my sister. Hello, Le. Okay. Marife Baldovino is in the house. Stay safe daw. Ayan. Alright. Thank you. Play na tayo susunod na music natin. Baka na naman tayo kapusin. Okay, here's may nag-request na ito. Anong song yan? Paniwalaan mo. Yes. Ayan. Sino request na ito? Si Bing Pasqua, yung Coconut Nut ay na-play na po kanina. Ayan na naman tayo. Radio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, meron po tayong eksaktong 8:00 p.m. at ito po ay Pacific Standard Time at kami po live na nagbo-broadcast po dito sa City of Bellflower. Yun po yung narinig natin kanina si George Canseco o Basil Valdez. Yes. Ngayon at kailanman. Requested by L.A. Psycho. Yung nag-request ng Coconut Nut, kanina pa namin play yan. Ang di namin madodoble yung
pwede namin doble yung greetings, pero yung request hindi pwedeng doble. Sorry na lang kung na-miss ninyo, no? Ano ba? Meron pa tayong 2 request. And then after this, tatawagan na natin si Pastor Franz. Yeah, 8:15 niya. Yeah. Standby po kayo at maganda po ang magandang message po niya ngayong gabi o ngayong morning o tanghali na sa kanila. Tanghali na. Kaya yan po ay masarap na panghimagas. Yes. Sa araw-araw nating buhay. Hello kay Sally Rian Marian and Marilyn from Antipolo City. Ayan. Bakit nandito tayo? Karim Pascua, Ramon Pascua. Hello to Karim and Ramon Pascua. Hello! Hello! Lumalabas dito eh. Ayan. So, tapos na yung magpi-play ka pa pala, no? Si President Biden. Yeah. We'll see. At si Tamara, yan. Nag-o-taking sila. Replay na yan. Oo. Yeah. Sarap naman, Tignan natin. Tignan natin kung anong kalalabasan ng Amerika. Malay mo, di ba? Sino yan? Si Lady Gaga? Aba? Hindi, J-Lo. Si J-Lo yung isa si Lady Gaga. Si Lady Gaga at saka si J-Lo kumanta kanina ng inauguration. Doon mismo sa si Trump nagsasalita din. Saan naman siya nagsasalita? Hindi, yan yung sa 21 gun salute. Yan. Ako. Huwag mo nang problemahin yan. Ayan. Okay, bahala na sila. Entertainin natin yung mga viewer. Ayan. Si Pastor nanonood. Oh. Nagla-lunch na sila. Sabi ni Caris, nagla-lunch na, sana po ma-play yung request ko. Mapi-play po yung request niyo. Ito muna. Yan. Hindi pwede natin kasing i-play na sunod-sunod dahil dedicated niya yan. Nanonood yung, nakamonitor yung FB kasi ang require po dito sa atin every 15 minutes 2 songs. Yun po ang marami po kasing mga technicality ang broadcasting po Merong unang-una pinoproblema natin yung copyright protection. Yeah. Ang copyright protection, hindi po tayo pwedeng mag-broadcast ng any foreign song ng US, yung mga English song. Yan po ang problema natin. So puro OPM lang po pwede natin i-play. Number 2, hindi po tayo pwede mag-play ng sunod-sunod na music. So pinayagan na nila yung ating genre na puro OPM, pero hindi namin pwedeng i-play ng sunod-sunod. Every 2 songs per 15 minutes. Violation po yan ng pag nag-violate po kami, pwede po nilang i-cancel yung ating account at mawawala po tayo. Pero kung gusto niyo, pipilit niyo, pwede natin gawin. Pwede natin isisingit pa sa pangatlong kanta, Pero kung wala pa tayo talagang iniiwasan po lang natin na magkaroon tayo ng technical problem po dito sa Facebook, lalo sa YouTube. Ang YouTube napakahigpit. Makita lang yung watermark, alam po niyo yung watermark, yung video. Na merong lumalabas na halimbawa ABS-CBN o kaya GMA o kaya Showtime o anything na may pag-aari ng ibang broadcast. Tapos, na-i-play natin dito. Naku, pagdating sa YouTube, hindi makakarating yon. Pero sa Facebook, pwede siya. Si YouTube lang po ang napakahigpit. Nagbo-broadcast din po tayo simultaneous ngayon sa YouTube. Kaya, yung mga nagre-request po, relax lang po. I-play po namin as the best as we can. Katulad nung sinasabi namin lagi, dun sa mga baguhan dito po. Kasi before, pag hindi namin na-play ngayon, kasi pag kulang na oras, ipi-play namin the following day. Kaya meron akong munting listahan dito ng mga utang. Mga utang. Nilalagay ko dyan. Tapos, ilalagay niya na, isasalang niya na yan the following day, bago dun sa mga bago uling request. Yung mga nauna na, yung nagre-request na naman, susunod kayo sila. Pero mas nauna yung kahapon. Hello kay Chiki. Aking sister. Chiki Chan from Novaliches, Quezon City. Yes. Si Pastor Sunny, dyan din na nanonood. Hello, Pastor. Pero hanggang 8:30 pa siya diba? Baka kasi iba yung baka ika. Na nag-share. Siguro, baka si Pastor James ngayon. Siguro. Yan.
Okay, naku, yung iba bumabalik, alam mo kung bakit? Nagluluto. Hindi, nakakain na sila. Ganon? 8, 9, 10, 11, Oo nga naman. 12. Hindi naman pwedeng kumakain, nanonood ng ano. Hindi naman kailang manood nakikinig. Alam mo nung araw, pag sinabi ng magulang, oy, kumain. Yung TV, huwag ka muna manonood ng TV. Ganun. Kasi kailangan i-respeto mo yung pag kumakain ka. Ganun. Ngayon, iba na ang panahon ngayon. Yung iba, yung mga millennials dyan Di na nag-uusap ang pamilya dahil ang telepono nakaganyan. Yes! Naku, hate na hate ko yun, lalo na sa restaurant. It's no good. Tapos, imbis na magdasal, picture, smile ka dyan, galunggong. Pati ulam pinipicture. Ganun, bakit naman? Okay naman yun Ay, hindi naman. Dapat nagpipray. For sure, yung iba nagpipray. Pero okay naman yun tapos, Walang may problema. Kakain na sila. Habang kumakain, nagdudot. Ayan, kain na. May dot. Okay lang yan. Hindi, it's not okay, City. It's not okay. Alam mo ba may mga... Minsan lang. No, may mga restaurant nga na na binabawal nila ang cellphone. Meron? Yeah. Saan yun? Noon dito bago mag-pandemic, binabawal nila 'yon. Kasi you as a family go out together to dine in. Bonding nyo yun Ang nangyayari is bonding nyo ng cellphone. Yeah. Bonding kay FB or kay Instagram or kay Twitter, ganun ang nangyayari. Yeah. So, hindi magandang impluensya, lalo sa mga kabataan. So, may pinakita sa YouTube o kaya sa Facebook, isang pamilya, kumakain sila na puro lahat naka-cellphone. Yeah, kaya... hindi na nag-uusap. Oo. Ngayon, okay lang siguro. Talagang nabago talaga ng technology. Ang pangit tingnan. Ang tao, no? Pati tuloy sa Bible, imbis na pagbukas nagising sa umaga imbis na Bible ang bubuksan. Titingnan. Sabi nga Pastor James ganyan nga. Pati daw siya guilty. Lahat naman tayo dyan. Guilty tayo dyan. Nauna binubuksan yung cellphone kaysa yung Biblia. Ayan, sila Caris daw naka-tune in habang kumakain. Thank you. Ayan, salamat. Ganun lang. Yan, pampahimagas yan. Importante yung message. Parang ka na rin nanonood. Basta antayin nyo lang, kahit maputi na ang buko. Paborito din namin yan. Yan. Ayan. Sana, meron na ngayon lumabas na gadget ngayon, Android TV. Actually, matagal na ito Android TV. Siyempre, nakakanood ka na actually, tawag ba ito talaga doon? Android TV? Bakit? Kasi parang tablet nilang pinalaki mo yun Okay. Di ba ang dami yung pinapakita sa parang tablet lang na pinalaki mo yun. Pero yun, TV talaga, nakakanood ka ng mga local channel. Siyempre, at the same time, nakakanood ka ng YouTube, gano'n. Kaya tinawag nilang Android TV. And lalaki nun, merong 32-inch, merong 42-inch, yan, gano'n. Kaya pag nanonood ka, ganyan, lagay mo sa ibabaw ng lamesa mo, 32-inch. Wala na. Ayan. Hindi na makain na maayos. Okay, batiin din natin si Rolando. Si Roldan Jr. Hello there. Of course, si Eileen de la Merced. Hello, Eileen de la Merced. Ayan. Siguradong halos lahat ng natin dito naka-tune in ay nananghalian. Nandiyan din si Benji, ang aking pamangkin. Late daw siya. Benji. Business. At yung dalawang bulinggit. Hello kay RJ and RL. Hello there. Okay, mga apulistic. What time is it? Ano ba sa kanila ngayon? Yung umuulan ba sa kanila? Ewan ko. Di ba yesterday umuulan? Kaya ang sarap naman. So, bali Thursday na sa kanila ngayon? Yes. Alam mo, pag umuulan, ang sarap-sarap ng pakiramdam pag nasa Pilipinas ka. Tapos may nagluluto ng champurado. Yung pagising ng umaga. Wag lang breakfast yung sinasabi. Yeah, pagising umuulan. With matching tuyo. Wag lang pagising mo, adyan na yung tubig sa loob ng bahay. Wag yun. Ayan. Hindi, alam po ninyo. Maulan daw doon, sabi ni Chiki. Maulan. Tinola sa tanghalian. Sarap niyan. O kaya yung sabaw. ano kaya? Na-imagine ko na naman. Gusto ko yung dinengdeng. Ayan, dinengdeng. Sarap sabaw. Tapos may galunggong. Dinengdeng. Match na match yun, tinola and galunggong. Alam mo kung sino mahilig magluto ng galunggong?
Si Tina. Madalas Tina? ko pa pinapakita. Oh, Oh. sarap talaga I think yan. wala yata si Tina sa Favorite ko yan. Alam mo, auntie ko niyan, pag nagluluto ng tinola, hindi lang basta pinirito. Nilalagyan niya ng harina yan. Yung, para hindi titilamsik. ganon? Yes, darling. Harina, tsaka merong paminta, salt and pepper. May timpla siya eh, masarap. Pagka chinibog mo siya, malutong-lutong pa eh. Oo, kasi Laling ngayon- ulo, naku, nguso lang matitira. Oh, yes. Tinira ko kasi kawawa naman yung pusa eh. Meron akong fish fillet. Oh, bukas yun ang lulutuin ko. Lalagyan ko yun ng harina. Yung harina, titimplahan mo na. Para pag masarap. Basta ako, galunggong pa rin ako. Sa Abala inyo na yung ka. fish fillet, palitan ko yung Abala galunggong. ka. Oo. Kung may makikipagpalit ng galunggong, palitan nyo ako. Bigyan ko ng fish fillet. Okay, hello kay Pastor Norman Lawrence Kuanang. Ayan, hindi rin pala po pwede si Pastor Norman sa Saturday doon, Friday dito. Kasi nakalimutan niya, merong kasal. Oh, Ayan, ayos lang. it's okay. Walang problema. Pastor Sunny is listening. Hello, Pastor Sunny. Pastor, nananawagan kami. Ayan. Oh. Ayan, sabi ni Chiki, sinigang at dilis at kamatis. Oh my Kanina gulay. yun daw ang ulam nila. Naku. Ayun, tapos ano pa ba? Tapos meron kang yung, ano ba ito, yung melon na ginadgad na gano'n nilagyan ng malamig na tubig tsaka yelo, may asukal. Oo, yun na yun. Oh, shit. Hilig mo doon, Ay, sarap kasi nakaka-refresh ng Kasi ako po kung kumakain, mas marami yung tubig kaysa sa kinakain ko. Ano ko sa tubig eh. Ewan ko ba? Pero ang sabi nga Yun nila, ang gusto ko, tubig parate. kakain ka lang muna iinom ka ng tubig. Don't drink water Before. in between ng kain. Before. Before. Kumain na para yung yung madadigest na kaagad yung pagkain natin. At saka don't eat fruits after na kumain kayo. Before nakakain. Ayan. Yun ang nabasa ko doon. Nakalimutan ko lang ang dahilan pero yun ang sinasabi. Eat fruits before meal. Ayan. Pero siyempre yung dessert, 'di ba yung dessert natin ginagawa natin like let's say yung saging. Sabi naman nila pag wala daw laman yung tiyan, wag kang kakain ng saging. I'm not so sure about that. Pero wag na kayong kumain ng saging, yung ibang prutas na lang. Sabi ni Rolando, naubusan daw ng data yung nanay niya. Oh, yeah. Anyari. It's okay. Paload uli. Paload. Okay, hello kay Tess Diaz from Switzerland. Mga taga Switzerland, hello. Yan, nag-yelo dyan. Snow. New York po Like ngayon, snow, malamig. snow. Next week po, nako, malamig po ang California dahil Ay, uulan. uulan po. I think the whole week. Yan. Ay, Malamig gusto ko na yan. naman. Balik na naman kami sa Gusto ko yan. winter. Alam, mas gusto ko yung yung Kaso, ilang araw na, ang hangin. katulad kanina po. Mahangin. Yung kanyang pandilig, yun, Yung 10 beses natin tinatangay. meron hanggang- akong malit na pandilig na ginaganon ba? Kasi para lang do sa aking mga succulent plants sa harapan. Maya, andun na sa gitna. Maya, pupunta na ng kalsada. Babalik ko na naman. Maya, lili pa rin na naman. Oo, miski yung aking antena po nung radyo. Ay, grabe ang lakas ng ulan. First Ay, time, ng hangin. First time na tumumba yon sa dami na nang dumaan na Ang lakas ng hangin. ang Santa Ana winds, Oo. Ito lang ang nakapagpatumba ng aking antena. Pero madali naman. Bumaluktot lang ng bahagya. Hindi ba? Tapos yung mga halaman ko dito sa likod, yung mga matataas kong succulent, nakayuko. O, tika, play na natin to. Okay. Ayun, nag-request ng Ayan Ray na. Valera. Para sa kanyang sweetheart. Pwede bang tumayo kayong lahat? Pwede ba nating pasalamatan ng Diyos and let's enjoy the presence of God? Come on, people! Put your hands together in the air. Wave your hands as if you don't care. Come on! Here we go. Come on. Sabayan niyo ako, Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad. O
kang katulad, O Diyos. Sing it with all your heart. He's here. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, come on, lift up your voices now. Sa'yo. Wala kang katulad, O Diyos. Awa, nalalaging sariwa, lubos at ganap ang iyong pangunawa. Sa iyong katwiran at kabanalan, wala kang katulad, O Diyos. Minsan pauwitin natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Kalak na di napaparang, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Kalak na di napaparang, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Sing it, people. Ikaw lamang ang nais ng buhay. Alright, wala kang katulad. Ayan, By, hello. Thank you. Thank you. Batiin muna natin si Pastora Mary Grace Bob. Standby lang po si Pastor Franz. At Tintin, Tristan Turalba, Sister Evelyn Macaraeg, and Brother Clarito Villena, watching with Brother Sister Rico. Mercy. Pagaling po kayo. Yes. We are praying for you. Oo. Yan, pagaling po kayo. God is with you. Ano lang yan, trangkaso lang yan. Yes. Oo. Meron tayong, bago tayong nakaka-touch naman to sinabi ni Caris Cristobal. Ano sabi niya? Maraming salamat ko. Oy. Kung di po sa inyo, tulog pa ako sa ganitong oras. Kasi gabi po work ko hanggang madaling araw. After nitong iRadio, babalik konti sa tulog. Aba. Merong nabago ang daily routine ko. Thank you naman. Thank you. Ayan, sabi naman ng kanyang loving wife na si Lorna. Oo. Sabi niya, break time ng bunso nila na naka-online class. Aha. Batiin natin siya, si Angelica Cristobal. Ayan, naka-break siya. Hello there, Angelica. Ayan, maraming salamat sa iyo. And then after this, pagtapos ng break time mo, go back to work, to school, okay? Yeah, aral muna. Aral muna. Thank you for watching. Yung iRadio, maraming oras yan. Yes. Pwede nyo panoodin ng replay. Ganon Yes. din kay Caris. Sabi niya, dapat supposed to be tutulog Oo na siya nga, ngayon. sabi niya nga eh. No, Caris, magpahinga ka na. No? Yes. Meron namang, ito Yeah. may replay naman kami. After ng broadcast namin, lumalabas agad yung nito, yung recorded siya. So hindi mo pa rin mamimiss. Oo, pero gusto niya live eh. Kung live okay. Diba? Kaya nga nag-request siya. Sabagay, Diba? Para sa kanyang loving housewife. At saka sa YouTube din, Sa YouTube din nandun tayo. Paki-like and subscribe po tayo sa
ating YouTube channel iRadio LA at doon po sa atin dito po sa sa Facebook. Paki-follow po. Nako, parang lamang pa si si Doc SB sa akin. Mataas yung follower kasi niya. siyempre pinapakinggan yung mga kanta niya. Anyway, tawagan na natin si Pastor Franz Bo. Alright, tingnan natin. Ayan. Pastor Franz. Pamangkin pala siya. Nakikinig ka ba? Pamangkin niya si ni Caris, pamangkin niya si Pastor Franz. Ayun. Ayan siya. Ayun, Bulaga. Ang gwapo Pogi. Ang Ayan. pogi. Palakpakan po natin. Pastor Franz Bo. Magandang gabi, Pastor Franz. Ay, magandang gabi. Good morning po sa inyo dyan, Magandang Pastor. hali na sa kanila ngayon. Good afternoon. Magandang tanghali pala. Yan. Ayan. Medyo delay po sa akin, kaya hindi ko nakasagot kagad. Okay. It's okay. Dito na lang kayo tumutok sa yung ating messenger na lang para mas direct tayo ngayon. Kamusta, Pastor Franz? Mabuti naman po at maayos naman kami dito. Makulim din po ang panahon. Parang uulan na naman. Nag-uulan din po dito. Naku, kinakabahan ako niyan. Nabanggit nyo minsan pagka umambon lang ng konti, bumabagal yung inyong internet. Opo. Naku. Hintay-hintay. Kala lang nga po kanina kasi parang pawala-wala rin po yung aming signal. Pero mukhang simple naman po at pinagbibigyan tayo. Naku, ipag-pray natin yan. Asya. Umpisa na natin. Baka maudlot, Pastor. Umpisa na natin. Sige po, at baka mapahaba na naman ako. Sige, okay lang. Hanggang 9 o'clock time, meron kang 30 minutes. Binigay ko na sa yung allowance na yan. Bago po ako magsimula, gusto ko pong batiin muna ang Covina Church and take the opportunity na rin po na mag-thank you sa Covina Church of the Nazarene, kay Pastor Sunny Rivera, sa iRadio, sa kina Sister Leia Barreno, Sis Dina Santos, kabiling-biling. And sa mga package po na pinadala nyo sa amin dito, and namigay po kami ng last Sunday, namigay po kami ng sabon, mga lotion, tapos yung mga body wash. Yung mga damit po ay ginawa naming fundraising, nag-ukay-ukay po kami para po namin, magamit namin sa aming darating na baptism day. May baptism po kami sa last week of February. So, kailangan po namin mag-raise ng fund. Kaya po, nag-ukay-ukay kami and blessing po na naka 1,000 plus po kami sa ukay-ukay. 10-10, 20-20. 10-20 lang po. Huwag ka mag-alala. God will provide. Yeah. Opo. Salamat po ulit. And ganun din po kay Pastor Oni and Ma'am Nenet. Ganun din po sa Cristobal. Kinakabahan po ako ngayon kasi di ko alam kung bakit. Pero kasi po, hindi ako makatulog kagabi. Bakit? Ako po inaatake ng insomnia. Sobra sa kape siguro. Ako ng alas 12, nakatulog siguro ako ng mga 3 a.m. But anyways, God is good. Salamat po muli sa opportunity na makapag-share ng message. And this morning po, before we start again, I want us to pray. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, sa opportunity na makinig ng iyong mga salita. Again, Lord, we humble ourselves to you, Lord. We ask for your wisdom. We ask that you may give us an open heart and open mind, Lord, so that we may receive your blessing and so that we may understand your words. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakikinig sa iRadio, ganun din, Panginoon, sa mga nangunguna sa gawain nito. I-bless mo po. Salamat po. Wala kaming ibang tataas, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo. Gabayan mo po kami, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po. And nakikinig po ako sa mga replay ng iRadio dahil medyo for the past few days po ay hindi ako masyadong nakakatutok talaga. Kung napapansin nyo, minsan pasulpot-sulpot lang po. Eh, meron din po mga ibang ginagawa. But may mga preaching po talaga na nakikita ko na nakaka-relate po yung mga message ko. And ginagawa ko na lang po is parang dinudugtong ko na lang po yung mga preaching na i-share ko sa inyo. And this day, I want to share a special message from Matthew chapter 6 verse 33,
which is very, very familiar po sa atin. Alam ko po, bawat isa sa atin ay familiar dito sa verse nito. In fact, some of us, siguro life verse na natin. Po sa English version, dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron din po akong Tagalog version. Gusto ko po yung Tagalog. Sabi niya dito, datapwat, pag sumakita ninyong hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. And alam niyo po, isa sa mga magandang balita sa ating mga mananampalataya ay ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagkukulang. Alam niyo po, sobrang sarap na maunawaan natin na yung pagmamahal po ng Panginoon ay gustong-gusto. Sabi nga po ni Pastor Sunny sa kanyang mga preaching, God's love is perfect. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay perpekto. Marami pong verses na nagsasabi kung gaano tayo kabahal ng Panginoon. And sobrang sarap po maunawaan natin yun. Meron po akong isang story na narinig na nag-describe or nagpapakita kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Meron pong isang babae na kinaumagahan, gumising siya, bumangon siya, nag-decide siyang mamalengke para sa kanyang pamilya, syempre. And maaga po siyang naghanda, pumunta po siya sa palengke, namili ng mga kailangan para sa bahay for 1 week. And habang sa kanyang pamamalengke, naramdaman niya po siya ay nagugutom. Nag-decide po siyang pumunta sa Starbucks at kumain ng kanyang paboritong ensaymada at magkape. Dahil nga naman na pagod siya sa kanyang pamimili. Habang siya po ay nakaupo dun sa isang upuan, napansin niya meron pong lalaki sa kanyang harapan na nagkakape din. At habang kumakain po siya ng kanyang paboritong ensaymada, napansin niya po na yung lalaki na nasa harapan niya ay kumakain din ng ensaymada. At sabi niya, sino kaya ito? Parang familiar itong tao na ito. Parang kilala ko itong tao na ito. Pero hindi niya maisip, sino ba ito? Hindi ko talaga siya kilala. At maya-maya, napansin niya, iisa na lamang yung ensimadang natitira doon sa harapan niya. At sabi niya, parang hindi ko matandaan talaga kung sino to. At nakikita ko. At yung ginawa niya po, binilisan niya at kinuha niya yung ensimadang natitira na lang dahil nag-iisa na lang. Napansin niya yung lalaki po, binilisan yung kuha. At nauna sa kanyang kumuha ng ensimada, yung lalaki. Habang kinukuha po yung ensimada, ngumiti po sa kanya yung lalaki. At sabi ng lalaki, gusto mo pa? So sobrang embarrass niya po at nainis siya. Sabi niya, hindi ko pa naranasan na ma-embarrass sa buong buhay ko ng ganito. Nag-walk out po siya, tumuwi siya at naiinis talaga siya. Sabi niya, ano nangyari? Bakit gano'n? Sino ba yung lalaki na hindi ko siya kilala? At sabi niya, ngayon ko lang na-experience na ganito. Habang inaayos niya po yung kanyang mga pinamili, meron po siyang napansin sa kanyang pinamili. Napansin niya po na yung ensimadang binili niya ay nandoon po sa kanyang mga pinamili. Ibig sabihin pala niyan ay yung kanila pong pinagsasaluhang ensimada ay ensimada pala na pag-aari po ng lalaki. Hindi niya napansin, nakikikain lang pala siya at bandang huli, siya pang masamang loob. Alam niyo po, minsan sa buhay natin, ang Panginoon po ay ibinigay na ang lahat. So sobrang pagmamahal po ng Panginoon sa atin, ibinigay niya ng lahat to the point na isusubo na lang niya, sabi nga ng isang magulang, isusubo na lang, ay ibibigay pa niya sa kanyang anak. To the point na yung kanyang kaisa-isang anak ay kaya niyang ibigay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Ganun po tayo kamahal ng Lord. Sa sobrang pagmamahal niya po, kaya niyang ibigay. Katulad po ng lalaki, at the end, minsan tayo pang masama loob. Tayo pang nagre-reklamo, tayo pang hindi maunawaan. Bakit ganito, Lord? Bakit ganyan? Siguro po walang question talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. There's no question with the love of the Lord. Ang question po ngayong umagang ito, how much do we love God? Tayo sa atin, gaano po natin kamahal ang Panginoon? Doon po tayo magpo-focus. Gaano ba natin kamahal ang Panginoon? In fact, sabi po ng Panginoon in John chapter 14 verse 15, if you love me, you will follow my commandments. Sabi niya, kung mahal mo ako, kailangan mo sundin yung mga utos ko. And most of us, alam natin yun, na kailangan natin sumunod sa utos ng Panginoon. Pero marami po sa atin na nag-fail na sundin yung mga gusto niya sa atin. And isa sa mga utos niya po na pag-uusapan natin ngayon is yung seek Him first. Ito po isang command
At sa Tagalog version po, ito po yung magandang translation eh. Sabi po niya dito, datapat pag sumakitan ninyo. Alam niyo po, sinerch ko po yung ibig sabihin ng pagsumakitan. Sometimes yung salita pong pagsumakitan para bang pagsumikapan ninyo, paghirapan ninyo. Even Jesus Christ, alam niya po na hindi po basta-basta ang paghahanap sa kaharian ng Diyos. Hindi po madali. Marami po sa atin na nahihirapan na sikaping unahin ng Diyos sa ating buhay. And because of that, nag-struggle po tayo. Because of that, nawawala po yung deeper relationship na meron dapat tayo sa Panginoon. Ako po, nagsisimula din ako talagang yung church po namin ay halos malapit lang sa amin. Pero hirap na hirap pa rin ako mag-church. Hirap na hirap pa rin akong sundin yung nais ng Panginoon. And meron po akong mga areas dito na tingin ko ay importante na dapat nating pagsumikapan o pagsumakitan na unahin ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit nais ng Panginoon na unahin natin siya sa ating buhay? Marami po sa atin, tingin natin na bakit kaya si Lord gusto niyang unahin natin siya? Bakit kaya si Lord ganito? Alam niyo po ba na kapag inuna natin si Lord sa buhay natin, ang number one pong magbe-benefit ay tayo din. I've been a pastor for 9 years na po ngayon since the time na ako po nag-aral sa Bible School. At masasabi ko po na from that time na nag-decide po ako na sumunod sa Panginoon, never niya pa po akong pinabayaan, never pa po niya akong pinagkulang. Sobrang sarap po ng buhay namin dahil po sa Kanya. Masasabi ko pong masarap dahil lagi po siyang nandiyan dyan, lagi po niyang pinapaalala ang Kanyang pag-ibig. Alam niyo po, kaming mag-asawa, before po kami pumunta dito sa General Luna, ay pares po kami may work, pares po kaming teacher. But when we decided to go to General Luna, hindi po namin alam kung anong naghihintay sa amin. Wala po kaming kilala dito kahit isang tao. Wala po kaming kamag-anak, wala po kaming work. Until today, wala po kaming work parehas. And 2 years na po kaming nandito. Pero alam niyo po, never pa po kaming nagkulang. Whenever nadarating yung time na parang wala na o parang mauubusan na, laging on time si Lord. And hindi po ako nagsisisi na inuna ko po siya sa buhay ko. And this morning, there are 5 areas in life na gusto ko pong i-share sa inyo na dapat nating i-prioritize. Alam ko po marami, pero ito po yung 5 bagay na nakita ko. And ulitin ko po yung key verse natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well, or will be added unto you. Yung first po na salita ay, yung salitang first po ay nilagyan ko po ng acronym. First is yung letter F po, which is nilagyan ko po, we need to put God first in our finance or finances. And then yung letter I po, we need to put God first in our interests. Ayan. Pangatlo po, letter R, we need to put God first in our relationship. And letter S, we need to put God first in our schedule. And then last po, letter T, we need to put God first in our trouble. Alam niyo po, lahat ng areas na yan, yung 5 areas na yan, nakita ko po na yan yung very important part na kailangan po nating unahin ng Panginoon. Sabi nga po, sa simula mag-struggle talaga tayo. Alam niyo po, hindi po madali talaga na unahin ng Panginoon, lalo na meron po tayo mga basic needs. Alam niyo po ba na number 1 enemy na unahin natin si Lord is yung basic needs natin. Ano po yung basic needs? Food, clothes, shelter. Siyempre, marami po sa atin sinasabi, Pastor, bago po ako mag-church, kailangan ko po munang maglaba, kailangan ko po munang magtrabaho, kailangan ko po munang gawin ito kasi para po sa pamilya ko. Well, there's no question about that. Wala pong question doon. But sometimes po talaga yun yung nagiging struggles natin na unahin si Lord sa mga basic needs kaysa dito sa mga basic needs. Pero in the background of this scripture po, in Matthew chapter 6, mapapansin po natin na this particular chapter, it talks about the needs. Ang pinag-usapan po dito yung mga needs natin, kung paano po tayo kakain, o ano po yung titira natin. Ang sabi ng Panginoon, yung mga bagay na yan na pinag-aalala natin, ay idadagdag niya once we have put Him first sa buhay natin. Putting God first is the key for us
to become more near to the Lord. Alam niyo po, when you put God first in your finances, let's talk about finances. In Malachi chapter 3 verse 10, it is very familiar din po sa atin. God challenged us to put Him first in our finances. Pag sinabi kong finances, hindi lang po ito tumatalakay sa pera natin, but it talks about the resources we have. In the book of Malachi, hindi po ito tumatalakay sa finances o sa pera po or sa mga, sabi nga, sa barya o sa papel na pera. Noong panahon po nila, sabi ng Panginoon, kung ano man ang anihin mo, ano man ang meron ka, unahin mo ako, ilagay mo yan sa aking kaharian, at ang mga bagay na kinakailangan mo ay dadagdag ko sa iyo. Alam niyo po, sobrang blessed kami dito sa General Luna, and we are really thankful sa Panginoon na ginagamit niya kami at ginagamit niya ang gawain natin dito, dahil marami pong tao din na nakakaranas din po ng blessing through this church. Alam niyo po, kapag bless tayo ng Panginoon, when we put God first in our finances, God will bless us, and He will not just bless us, He will also bless the people around us. Ganun po yung blessing ng Panginoon. Nasa taas, pag bless niya si Abraham, i-bless niya yung buong Israel. Ganun po yung dumadalo yung pagpapala ng Panginoon. Kaya nga po, we strive, we need to seek more of God in our finances. Alam niyo po ang problema po sa pagkakaroon ng finances. Ito po yung napansin ko, pag lumalaki po yung pera mo, dumadami din ang gastos mo. Napansin niyo po ba yon? In my experience po, habang lumalaki po yung allowance namin, dumadami lalo yung gastos namin. Hindi ko alam kung bakit, pero the more you have income, the more na parang lumalaki din yung gastos mo. Probably nagbabago yung ating way of life or yung ating standard of living. But anyways, when we put God first, kapag inuna natin ang Panginoon, when we commit those resources to the Lord, I believe that God will bless us more. Naniniwala po ako doon. And of course, in our interest, letter I po is interest. Sabi po sa Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will succeed. Alam niyo po, this 2021 is another year that we will wait upon the blessing of the Lord. Ako po, lagi ko pong sinasabi sa church na ang Lord ay pagpapalay ng church na ito because this church has a living God. Naniniwala po ako na ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. At hindi lang po siya nagpapala spiritually, nagpapala din po siya materially. And naniniwala po ako na kapag bless niya tayo, He will make sure that the blessing that we receive is so abundant that we can never imagine His blessing. Ang sarap po na sa anumang plano natin, sa anumang gusto nating gawin, sa anumang ninanais ng puso natin, ay unahin po natin siya. Lord, i-bless mo po ang planong ito. Lord, i-bless mo po ang gagawin kong ito. Lord, ikaw po ang bahala dito. Lord, guide me. Lord, give me wisdom. Yun po yung dapat nating gawin. Yun po yung dapat nating isaalang-alang. Whenever we decide or we plan, kailangan po natin, we need to put God first in our interest. Pangatlo po, is we need to put God first in our relationship. You know, relationship with God is the most wonderful relationship that we can have in this world. Ano mang relationship na meron po tayo dito sa mundo ay matatapos. Sabi nga po, wala pong forever. Wala pong mag-jowa or mag-asawa na hanggang kamatayan niya. Sila pa rin po. I believe, pagdating po sa langit, tayo po'y magkakapatid, tayo po'y pantay-pantay. And in this world, we need to learn that putting God first will sustain the relationship that we have in our family, in our wife, in our children. Alam niyo po, yung pagmamahal po natin kasi, I imagine para pong kandila yan, na nauubos, nawawala minsan, na nananamlay, natatamlayan tayo minsan. Yung pagmamahal natin ay para bang pag humaba ng panahon, sabi nga po nung nagkasal po sa amin, yung pag-aasawa daw po sa simula, maganda. Pero after 10 years, yung asawa, mawala daw po yung letter A, magiging sawa na daw po. And
pag tumagal pa ng another 10 years, mawawala na yung S, awa na lang daw po. And then afterwards, mawawala yung A, magiging wana. So para bagang yung pag-ibig natin sa simula maganda, pero parang nagsasubside. But when you put God first in your relationship, I believe because God is love, God is like a very, parang na-imagine ko, Panginoon, napakalaki ng pagmamahal niya. If your love is connected with the Lord, your love to other people will be sustained. Yung pagmamahal mo. In fact, nung sinabi niya pong mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo at ipanalangin mo ang iyong kaaway, I've heard na preach na rin po ito, love your enemy. It's impossible for us actually to love our enemy kung sa sarili lang nating pagmamahal. If our love is because our love is very limited. Yung pagmamahal natin, minsan hindi natin kayang extend dun sa mga taong gumawa sa atin ng mali. But if our love is connected with the love of God, which is unconditional, the love that doesn't cover wrongs. Sabi nga yung pagmamahal ng Panginoon ay kaya niyang takpan yung mga bagay na ginawa nating mali or patawarin yung mga ginawa nating mali. In fact, nung napako po sa krus ang Panginoon, lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkamali, pero minahal pa rin niya po tayo. Hindi niya, dinisregard niya yung mga kasalanan natin. In fact, this is the description of Jesus Christ's love to us. When we were yet a sinner, Christ died for us. Nung tayo po'y makasalanan pa, minahal na tayo ng Panginoon. Hindi niya sinabi na bago kita mahalin, maging mabait ka muna. Bago kita mahalin, magbago ka muna. Bago kita mahalin, magsimba ka muna. Bago kita mahalin, dapat maging banal ka muna. No. Because God loves us so much, He accepted us. And if we connect, if we put God first in our relationship, in our love to others, there is no impossible love, or there's no impossible that we can love others. Sabi nga nung greatest commandment niya, love the Lord your God with all your heart. When you love the Lord your God so much, you can also love your neighbor as you love yourself. And syempre po, letter S, we need to put God first in our schedule. And mahalaga po, kanina na pag-uusapan po yung pagdilat ng mata, ay cellphone agad. Ako po nakaka-relate. Tayo po, minsan talaga, pag dilat ng mata natin, open yung cellphone or Facebook or Messenger kung may nag-message. But we need to remember to put God first in our schedule. When we open our eyes, dapat ang Panginoon yung mauna sa atin. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. When you put God first in your schedule, I believe kapag pinanalangin po natin, sinimulan natin yung umaga natin with prayer, Lord, i-bless mo po ang araw na ito. Lord, samahan mo po ako sa araw na ito. Lord, gabayan mo po ako sa araw na ito. When we put God first before anything else, I believe He will always be with us and guide us and give us wisdom and give us strength for the whole day, for the whole week. Ganun po niya tayo gagabayan kung unahin po natin siya sa ating schedule. And lastly po, we need to put God first in our troubled times. Sa mga panahon po na tayo nag-aalala, sa mga panahon po na tayo may mga worries, may mga bagay na hindi nating control po na preach ko na rin siguro, may mga bagay po talaga na hindi po natin kayang baguhin sa buhay natin. Only God can control, only God can do or change those things. Meron po mga bagay na kaya nating baguhin, kaya nating gawin. Pero meron po talaga, sadya pong merong mga bagay na hindi natin beyond our ability. Katulad po ng COVID, hindi po natin nakikita ang COVID. Sabi nga, nandiyan siya, pero tingin mo wala naman siya. Or may mga bagay na nangyayari na beyond our control. And only God can do those things. And when we are in trouble, when we are worried of those things, sabi ni James, sabi ni James, consider it joy when you are in trouble and in trial. Sabi niya, because those things will produce kumbaga steadfastness, or magpo-produce yun ng patuloy na
paglalim ng relationship natin sa Panginoon kasi pinagkakatiwala natin yun sa Panginoon. Lalo tayo nagkakaroon ng endurance kapag pinagkatiwala natin yung mga troubled times natin sa Panginoon. And sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Ilagay daw po natin yung isip natin sa mga bagay na makalangit at hindi yung mga bagay na nandito sa mundo. Everything will pass away. Lahat po ng bagay magbabago. Kung kayo po'y nahihirapan ngayon, I believe in a saying na everything ends up right. If things are not going right, it only means it's not yet the end. Lahat po ng bagay natatapos ng maganda, lalo kung inuuna po natin ang Panginoon. Pero kapag mga bagay ay para bang nagmagulo na, ang hirap na, lagi po nating tatandaan, hindi pa po katapusan. God is always with us. God will always protect us. God will always be there for us. Sabi niya sa Exodus chapter 14 verse 14, He will fight for us. We only need to be still. Kailangan lang po natin manatili sa Kanya. Kailangan lang po natin ilagay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kailangan lang po nating unahin siya sa ating buhay. Yun po yung pinakamahalaga. Unahin natin siya sa ating buhay. In everything we do, we put God first. Siguro po yun yung conclusion ko. In everything we do, we put God first. Siguro, marami pong nagtatanong. Meron po akong isang story na narinig. Dito na po ako magko-close. Meron pong isang lalaki, Christian siya. Nagpagupit po siya sa isang barber shop. And habang nagpapagupit po siya, sabi niya po doon sa barbero, siguro po hindi naman totoong, siguro po naniniwala po ba kayo na merong Diyos? Sabi po ng barbero, hindi ako naniniwala na merong Diyos. Kasi kung merong Diyos, wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang mga problema, wala nang ganito, wala nang ganyan. Napaisip ngayon yung nagpapagupit na Kristiyano. Maya-maya, sumagot siya, sabi niya, siguro po hindi rin totoo na merong barbero. Peki po na wala talagang barbero, hindi po totoo may barbero. Sabi ng barbero, ha? Ano ka ba? Nakita mo naman ginugupitan kita, isa akong barbero. Sabi po nung Kristiyano, kasi po kung may barbero, siguro po wala na pong mahabang buhok, madudumi ang ulo, o magulo ang buhok, lahat maayos ang buhok may barbero. Sabi po ng barbero, alam mo ang problema lang naman sa kanila, hindi sila marunong lumapit sa akin para magpagupit at maayos ko yung kanilang buhok. Sabi po ng Kristiyano, ganun din po tayo. Kaya po, parang walang Diyos kasi hindi po tayo marunong lumapit sa Kanya. Hindi po natin siya inuuna sa mga bagay na dapat unahin natin siya. Kaya hindi natin siya nararamdaman. But still, God is there and will always be there for us no matter what. Kahit pa i-deny mo na walang Diyos o hindi ako naniniwala sa iyo, God will always be there for you. You only need to understand na nandiyan siya at matuto tayong lumapit sa Kanya. So, doon po ako magtatapos. Gusto ko pong ipanalangin ko po kayo muli bago po tayo matapos. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Yes, Lord. Salamat po sa pagkakataon na patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang Lord, sila Brother Ramon and Sister Karim, na marami pang salita mo ang marinig sa pamamagitan, Panginoon, na programang ito. And ganoon din, Panginoon, matutunan din namin sa aming buhay, sa particular areas ng buhay namin, na unahin ka po namin. Alam po namin, Panginoon, na sa lahat ng ito, kami ang unang-una ding magbibenepisyo. Lord, hindi po ninyo kami kailangan. Kailangan po namin kayo, Panginoon. And ibibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang buhay namin at ang mga bagay na pinapanalangin din po namin, Lord. Ikaw po yung bahala sa amin sa lahat ng ito, especially this time of pandemic, Panginoon. Hindi po namin alam kung hanggang kailan, Panginoon, matatapos ito. But Lord, we want to commit you everything. Inukomit din namin sa iyo, Panginoon, yung mga kapatiran po namin na tinamaan po ng pandemyang ito, katulad po nila Brother Art, Panginoon, nila Sister Leia. Lord, I pray, ikaw po yung sumama sa kanila, magbigay ng kalakasan sa kanila. Ikaw yung mag-protect sa kanila. Ganon din sa amin, Panginoon, as you promised to us that you will always be there for us and protect us, O Lord, and provide the things that we need, Panginoon. Thank you for your provision. Thank you for your promotion and for your protection, Panginoon. Salamat po, Lord, sa
oras na ito, and wala po kaming dadakilain at pupurihin sa lahat ng ito, kundi ang iyong banal at dakilang pangalan. Ito pong lahat ay pinagkakatiwala namin sa iyo sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Wow, unahin muna natin ang Okay. Panginoon bago ang lahat. Napakaganda ng ating ngayon. Message ngayon ni Pastor Boat. Yes. Kasi marami talaga sa ating ngayon tama yung ganyang illustration doon sa barbero, no. Yeah. Sabi niya walang Diyos. Yung pala yung tao pa lang hindi nakakakilala sa Diyos, nakakalimutan niya na sa lahat ng ating problema sa buhay, meron nandiyan siya. Kailangan muna natin, hanapin muna natin, kilalanin na muna natin ang ating Panginoon bago ang lahat ay mangyari o yung ating mga kahilingan ay mangyari. Kasi, o nga naman, panay sarili mo lang iniisip mo, hindi mo nalalaman na may Diyos pala. Ayan. Praise the Lord. Thank you. Amen. Napakaganda, Pastor. Yes, ang ganda, Pastor. Ako na-stand. Ano ba yun? Natigilan ako sa mga message mo kanina. No? Lalo na yung mga sunod-sunod na mga verses na talagang in all the things put God first. Kaya sa umaga talaga, totoo yan, Pastor. Maraming nakaka-relate yan na imbis na yung Bible or magpasalamat dahil nagising uunahin ang cellphone. Minsan kasama ako diyan, Pastor, pero sabi ko, sorry Lord. Nakagawian kasi. Kaya thank you. Alright. Thank you, Pastor. Thank you po. Thank you, Pastor Franz Bo. Napakaganda na mensahe mo ngayon. Thank you talaga. Thank you. So uulitin po, Pastor. Oo, sana Pastor, huwag ka magsasawa. Oo. Salamat din po. Opo. Salamat Alright. po at Thank you. God bless. God bless po. Hello sa inyong chikiting na maliit, sa baby nyo. Alright. Natutulog po. Yan, may mga gifts ako dyan sa little baby nyo. Wow, thank you. Okay, Thank you. sige po. Thank you po. God bless. Alright, thank you, Pastor. Alright. Thank you so much. Alright. Yes. Yeah. Pastor Franz po. Ayan, Again. ayan na, may Magandang mic na message niya ngayon is ang ganda. seek ye the first kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. Yeah, alam mo yung put God first, yan yata ang motto ng ng City of Manila. 'Di ba? Ang ganda nung yan ang motto ni Yorme. Yan, City of Manila, ang ganda, put God first. Kaya binibless ang Manila. Sana ganun din ang bawat isa sa atin. Put God first. Put down your cell phone, God first. Hindi, tsaka alam mo kasi totoo yun, yung pag may problema tayo, anong unang inagawa natin? Gumagawa muna tayo ng paraan doon Which sa is problema. Mali di ba? Dapat pag-pray mo muna, pag-pray natin. Katulad yan, ano yung binigay niya example, yung trust, yung sinabi ni Pastor Franz, Alin doon? yung yung first pala, yung sabi 5 niya. areas we need to prioritize. So, yan. Yeah, yung syempre, First is the finances, interest, relationship, schedule, trouble. Ayan, areas to prioritize yan. Yeah. Tungkol yan sa, syempre, nandyan lagi si Lord. Number 1 siya parati. Marami kasi sa atin na, ako guilty rin yan minsan, na pagka may problema, yung sarili kong bilang isang IT kasi, inuuna ko yung natutunan ko, yung nalalaman ko. Hindi ko nakakalimutan ko, oh Lord, ikaw pala yung may gawa ng lahat ng ito. Yeah. Na hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo. Dapat ganun yung attitude ko Pero minsan nakakalimutan ko, pagka may problema, sarili kong diskarte, nire-resolve ko through what I have experienced from the past, at saka yung mga nalalaman ko, mga skills ko, binubuhos ko doon sa ginagawa ko. Pero nakakalimutan ko, Lord, samahan mo ko sa ginagawa ko. Nang sa ganun kasi lahat ng paghinipo ng Panginoon ang gawain natin, nagiging smooth ang lahat. Yes. Kaya kung tayo po ay may mga problema sa buhay, maging ito po ay personal, financial,
lalo na yung yung relationship Relationship. nabanggit ni Pastor Boyan na lahat ibibigay natin sa Panginoon, but we have to seek first God. Uunahin muna natin siya. Kundi wala. Yeah, kasi pag nagkakaroon tayo ng problema sa relationship, away-away, tapos hiwalay, ganon. Nangyari kasi sariling diskarte nangyayari. Yun ang madalas. Nakakalimutan natin, Lord, yung tumawag tayo sa Kanya, Lord, samahan mo naman ako, tulungan mo naman ako. Ang hirap naman kasi minsan, nakaalala na natin ng Panginoon. Kapag may problema lang, pero pag walang problema, sige, ayan na. Dapat even blessed na blessed tayo, kailangan nagpapasalamat pa rin tayo. Especially pag maganda yun yung kahit na in times of trouble, yung puno-puno tayo ng problema, dapat pa rin nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi nadidevelop yung ating pananampalataya more. Kasi nga dahil dun sa mga problemang dumarating sa buhay natin, nagiging matatag tayo because yung faith natin ay na kay Lord, trust natin siya. Sabi ni Sister Evelyn, once I open my phone, I will check the daily Bible that's good. verse first and will share to friends. That's nice. Sister Evelyn. Ako naman nagpa-pop out yung mga verse of the day ko. Ayan. Yeah, maganda yun, maganda. Oo. Yung iba kasi na mas sabihin natin, kasama na tayo dyan, paminsan-minsan. Sabi ni para naman, always put God first in our finance. Tama yun. Hindi lang sa finances, sa lahat na natin gagawin, mapa-personal man, o kahit anong situation, always God. Kukonsulta natin sa ating Panginoon muna. Hindi yung pangsarili nating, yung lakas. Kasi kumukuha tayo ng lakas sa Panginoon Kung hindi tayo bibigyan ng encouragement ng Panginoon, yung salita niya, wala. Nganga tayong lahat, baksak tayong lahat. Ganun pala yun, pagka namatay tayong lahat pagdating sa langit magkakapatid. So paano ngayon yan? Di okay lang. Di ngayon pa lang dito Gusto mo magkapatid na lang tayo gusto mo? Sarap nun. Kasi pagka inaaway ako nito. Magkapatid na lang tayo dito. Ginugulpi na ako nito. But anyway, nako, sana po I hope na na-bless po kayo. Yes, kami na-bless. Thank you, Pastor Franz. Pastor Franz. Si Lord na ang bahala sa iyo. God will provide. Kami rin po ay ganun din, mag-isang taon nang walang trabaho, but still we trust God. Di ba? Sa awa ng Panginoon at totoo yung sinabi ni Pastor Franz, pati hindi lang siya ang na-bless, hindi lang ang church, kundi lahat din yung mga nasa paligid din niya, na-bless din sila. So ganyan na magmahal ang Panginoon. Minahal niya tayo dahil hindi dahil dun sa masama tayo. Talagang before tayo magkamali o nagkasala, mahal na tayo ng Panginoon. What more kung tayo ay bumagbalik loob tayo sa Kanya. Diba? Purihin ang Panginoon. Sabi ni Mami Ludette, dapat po talaga sa buhay, bawat desisyon, bawat hakbang sa ating buhay, think God first para maging successful ang lahat sa ating buhay. Amen to that. Sa buhay din na mag-asawa, di ba? Ganyan, dapat always nasa gitna ang Panginoon. Syempre. Siya yung parating mediator. Siya yung mediator, siya ang arbiter baga. Ganon din sa mga finances natin. Magtiwala tayo, God will provide. Di ba? Basta tayo po ay sumusunod tayo yung ating anong tawag dito, yung tithes natin, ito yung obligasyon po ng isang bawat Kristiyano na kahit na, sabi niya, resources pa nga nung unang panahon kasi hindi coins, hindi salapi o perang papel ang binibigyan nila, resources. Kung ibig sabihin, kung meron kang inani na 10 hektarya, ibibigay mo yung 10% nun. 10% nun. Oo. At kung mas higit pa, 'di ba? Sabi nga nila, sabi sa Biblia, for God so loved yung cheerful giver, 'di ba? Mas gusto niya yung cheerful giver ka. Mas malaki yung blessing mo. The more you give, the more you receive. Yes. Amen. All right. So, ipag-pray natin
si Rose Cristobal, sabi nung anak niya ni Rolando, parang tatrangkasuhin daw. Naku, wag naman Ayun, po. basta stay safe, drink a lot of water, Tubig, Rose, yan. and then Water. Kung ano, magsalabat ka dyan, kumain ka ng mga something citrus, mag-vitamin C ka, everything. Gagawa mo ng paraan. But of course, seek God first para gagaling ka kaagad. Yes. Ayan. Sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Bawal. Ayan. Hindi bawal ang judgmental. Oo. Bawal ang magkasakit. Sabi ni Faye, ay buti umabot pa. Yeah, abot na abot ka. Ayan, nag-check-in ka naman kanina. That's fine. Batiin ko si Marisa de la Cruz Acosta from Cavite. Ang aking magandang kumaring Scully Beauty. And of course to meron tayo dito Lailani Lianera Claridad. Ayan. Sabi naman ni Dodette, dapat po talaga sa buhay, bawat desisyon, bawat hakbang sa ating buhay, think God first para maging successful ang lahat ng ating buhay. Ayan. Yan. Alright. Okay. So, hintayin po natin yung decision ni Doc SP at hopefully by next week siguro na yan. Ano? At panoodin na po ninyo yung midweek, yung service po ni Pastor Sunny yun sa Cobinas for Christ. Anong date yon? January 17 January 17 yung Taglish. Yung Taglish po. Yan. Panoodin po ninyo yan at magbibigay na naman ng question si Pastor by this Friday. Yeah. This Friday na, no? Bibigyan niya para... Para sa Monday. Monday niya ibibigay. So, you have weekend to watch yung Taglish. Yes. So, pagdating ng Monday, doon niya ibibigay yung questions. And then, isasubmit nyo na yung mga answers, and then I think sabi niya by Wednesday so babasa mag-aano kami, raraffle namin. Ayun, ipag-pray Mare, ipag-pray ko yung apo mo si Kyrie, nagtae at suka, kawawa naman, anak ni Janice. Okay, I will include her in my prayer tonight kasi wala na tayong oras. And also to Rose Cristobal, Mami Filipina Salva, we will include you in our prayers. And sa lahat po, si Lilibet, si Maricel Conferido, at lahat ng may mga pangangailangan, kasama na po kami doon. So, i-include po namin kayo sa prayers namin later on. Ini-include po namin lahat yon. Salamat. Okay. That's it. Alright. It's past 9. Okay. Kami po ay magpapaalam na at maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating programa dito po sa iRadio. And sana po ay na-bless po kayo, no? At ito lang po ang ating magagawa na para may... Hear our cry and heal the broken land. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles.